Amen? Because this morning, another, no? I believe nga no pursue because si Lord dili siya gusto nga mag-atras ka. Gusto ni Lord nga tuloy-tuloy lang. Ingna imong katapat, tuloy-tuloy lang. So today the word of God no is entitled Pursue Your Love to God. Ingna imong katapat, pursue your love to God. You know what? Your coming here this morning is one way nga imong gina-pursue ang imong love kay Lord. Your prayer, your singing is one way you are pursuing your love to God. Amen? Dili siya perfect, daghan pa gina-process, pero mag-pursue ta. Meaning, magpadayon ta. Amen? And you know what? In order for us to pursue, it takes spiritual nga foundation. No? So ingon diri no, spiritual life is foundational. No? So ang atong faith, ang atong pagtuo diha sa Ginoo, it needs foundation, no? Paglig-on, pag-establish, no? Importante ang pundasyon igsoon. Because kung wala tay foundation gikan sa pulong sa Ginoo, pwede nga dali rata matarog. Amen? No? Pwede nga karon init ta. Pwede nga karon kanang on fire ka, nga kanang yes, thank you Lord, no, lipay kaayo ka, pero a minute after or an hour after, pwede nga lahi na pod ang imong senaryo. No? So, nag-try ko, no, ingon ko sa kay Charis habang nagahimo sila sa slide, gusto na ako nga kanang makita, at least ma-visualize nato, no, unsa maning pag mag-ingon ta foundation. So, dili man ko engineer, pero mao kini ang akong isa nga nakita, no. So, like this no kini nga picture nga naa diri in front of us. So nakita nato ang iyang balay naa sa taas, no? Pero pwede gihapon siya makahimo nga nindot nga balay. No nga wala niya gibutang og limitation nga ay dili pwede kay lisod na, no? Pero naghimo sila og foundation. Amen. Ilang gilig-on ang foundation aron kini nga building, aron kini nga balay makabarog. Amen. You know what? When we recall about our God's given dream, no? When we recall mga dinagko to siya igsoon, tama? Pero pwede kung wala kay foundation, pwede nga moingon ka, dili man siguro ni mahitabo sa ako, ay lisod man. But if you have the word, mauna siya ang imong ladder, nga pwede nimo mahimo. No? Na ay mga foundation nga ginahatag ni Lord sa imuha nga maglig-on sa imuha. Kung maglig-on ka sa imong buhaton, you will begin to declare the word of God. Thank you, Lord. Wala pa, pero nag-thank you na ka sa Ginoo. Amen? That is a foundation igsoon. Gikan sa pulong sa Ginoo. Amen? Because if the foundation is wrong, the whole tree will fail. No? So kung wrong ang atong foundation, dili mao ang atong foundation, pwede nga makabarog siya, pero after that, ma-fall ra siya. Amen? And then, if the foundation is wrong, the believer is powerless. If the foundation is wrong, the devil will overcome your gates. Imagine, no? Grabe kung atong tanawon, nga kung dili lig-on ang atong foundation, ang atong faith, ang atong pagtuo diha sa Ginoo, dali ra kaayo siya ma-shaken. No? So ingon diri, the believers is powerless. Tama? Like sa giingon ni Pastor, sige siya encourage, pwede nga niya ka diri. Pwede nga sige kag ampo. Pwede nga nagadahig ka, nga naga-worship ka. Pero after that, pagpauli nimo, pildi. Nga naman, because of the foundation. But it is our prayer this morning nga every one of us nga ni anhi diri must strengthen ang imong foundation. Mag-level up ang imong faith diha sa Ginoo. You will begin to go back to the word nga gi-declare ni Lord sa imoha. You will begin to recall and imong i-declare once again over your life. Amen? Because that is your foundation. Amen? So naay picture diri no ato pod gitan-aw ang foundation sa kanang dili lig-on, kanang basta lang mabutangan. No, with this picture here, kung atong tan-awon, naghimo lang sila og mga idea para lang matindog no ang kini nga building. So nakatindog pod siya, tama? No?
naapod, makita pod nimo. Pero kung naay mga kanang testing or earthquake, no, or unsa ba diha nga mga testing, kabalog yun ta nga kini nga foundation, dili ni siya madugay, no? Dali ra ni kaayo. Tama, no? Sa itsura pa lang, kabalo na ta kung unsay mahitabo. So the same with our faith igsoon. Kung ang atong faith dili founded by the word of God, kung ang atong faith walay revelation, mahimo lang siyang emotional. No? Ang atong mga decision, ang atong mga declaration, sundog-sundog ra emotional. But today, praise the Lord because we have the opportunity to hear the word. We have the opportunity to be reminded nga ang word ni Lord matag usa sa atoa na ay giandam nga word si Lord sa imuha ug sa akoa. So we have to be founded with the word of God. Aron ikaw nga leader, malig-on ka. No? Aron ikaw nga disciple, malig-on ka. Amen? Ikaw nga nag-journey diha sa Ginoo, dili ka dali matarog. Amen? We need to establish our faith. Because kung ang atong faith, no, naa siya strong foundation, then kanang prayer nato, manifestation, makita sa imong kinabuhi. Naay resulta. Amen? Amen. So, nindot kaayo no nga this morning, mga basic siya, pero gikinahanglan siya nga mapahinumdum diha sa atoa because ing ani ka gihigugma sa Ginoo, no? Dili gusto ni Lord nga ma-miss nimo kini nga portion. Because you know what, no? Kining pagpursu ba, no? Ako na pud gikuha ang meaning unsa ning pagpursu, no? Ingon diha continued effort to overtake. Grabe, no? Nga dili di ay nga kanang murag hinay-hinay ra, pero mo overtake ka. No? Dili nimo dali kanang hinay-hinayon. I remember sa preaching ni kanang Pastor Lagat, no? Ingon siya nga ayaw pag-ampo nga hinay-hinay lang Lord, kanang imo man kung ginabag-o Lord sa hinay-hinay nindot man na siya. Pero dili di ay na maayo kung pirmi hinay-hinay kay naay somebody mag-overtake sa atoa. Kinahanglan paspason pag na-identify nimo nga naay area nga gikinahanglan i-pull down, immediately deal with that. Immediately settle that before the Lord. Ayaw himo ang imo pa siyang ampingan nga Lord, kanang kahibalo ko Lord, kanang gugma ka Lord, grasya ka Lord, pero na-identify na nimo kana nga area. Imo na siyang i-pull down. Decide igsoon. Amen? So, here ingon siya, when you pursue continued effort to overtake, to attain, no? Pagukod, no? Gibutang diri akong gitan-aw, gi-research nako sa Visayan version, ingon siya pagukod. Ha? So, unsaon man, no? Unsa atong buhaton in order nga ma-founded siya all the more, unsa atong himuon so that mahimo ta, ma-strengthen ta, no? Dili ta magluya. You know what? Walay lain. We will always go back to the basic, no? Your starting point is the word of God. Ing na imong katapad, your starting point is the word of God. So we have to begin with the word. Maybe mag-ingon ka, daan naman eh, sige naman ko paminaw ani. The question is, consistent na ba ka sa pulong sa Ginoo? Because if dili pa ka consistent, then this word is for you. Because the Lord, na ay mga butang nga gusto niya i-reveal diha sa imuha, dili nimo madawatan tungod wala ka nag-spend og kanang intimate time with the Lord. And the Lord, no, He is so gracious. You know what? No, sometimes ako sa akong journey before when I started reading, kay maulagi no, nag-grow ta sa Christian family, pero nagpili-pili ra pod sa mga word nga unsay inspirational for me. Wala na ko siya gihimo nga final authority. Wala na ko siya gihimo nga kanang bread nako everyday. Kung kanus alang feel nako, Lord, murag lain akong paminaw, basa sa word. No? Kung na ako'y gusto nga word nga para akong ihatag sa akong friend, magbasa ko sa word. No? Ing ana ang akong life before. Maudi ay walay manifestation. Maudi ay pildi. Kay pili-pili lang. But praise God, because gitudloan ko sa atong mga leaders, no, na ay gigamit si Lord, nag-journey ta sa discipleship, ug walay lain gibalik.
pulong sa Ginoo igsoon. So our starting point is the Word of God. Because if we miss this step, we will miss everything. Kung ma-miss nimo ang pulong sa Ginoo, pwede nga naghimo ka og desisyon, pwede nga naa kay gihimo, pwede nga magaingon ka, blessing man siguro ni, no? Pero dili siya sustainable. No? And then many times pagyod, sa time nga testing, kinsa ang imong ginablame, imo ra gihapon ka o galingon. I experienced that. Ngano man to Lord, dapat ing-ani man to Lord, no? Because walay wisdom, walay word ni Lord. And it is our prayer today nga dili nimo ma-miss ang imong portion. Amen? Ingna imong katapad, dili nimo ma-miss ang imong portion. So the Word of God is our foundation. When I recall, when I received this revelation, no? So, ingon ko, Lord, salamat kaayo. Because kini nga mga word, balik-balik nimo, nga gina-reveal diya sa amoa. Mga leaders, naga-training ta, naga-go ta sa SOL 1, 2, 3, nahimo natong basic ang devotional. No, when you are part of the kanang team, sa media baka, sa dance team baka, sa worship baka, o kung asa ka diya, ga-conquest baka, gihimo natong standard nga naa kay devotional. And for some, dili nila masustain. And for some mo atras. And for some mo, ingon sila, ngano taas man kaayo ang standard. Because ang imong service diha sa Ginoo, it should be founded by the Word of God. Because kung dili ka founded sa Word ni Lord, pwede karon bibo ka, pero later mo ingon napod ka, ay busy nako. But if you have the Word of God, didto ka mo balik sa pulong sa Ginoo. And you know what, when I think about, no, when I look at this, no, kinibang word nga ginabalik ni Lord, ngano mo balik man gyud ta ani, ngano i-meditate man gyud nato, ngano importante man gyud ang pulong sa Ginoo, no? Because here one day sa akong devotional, no, gi-reveal ni Lord, no, kini nga word dili para sa ako, pero of course through me to see the people, para atong tan-awon ang kahimtang nato karon, para atong tan-awon kung unsa ka urgent ang word ni Lord. Today, mga igsoon, there is an urgency of the word of God. Because daghana kaayo nga mga people nga unsa ang wrong, himuon nila right. And we tend to justify according kung unsa ang atong gusto or unsa atong gibati. But today, let us allow the Word of God nga mag-rebuke sa atoa, mag-correct sa atoa, because maukini ang purpose sa Word ni Lord. Atong tan-awon kining Word ni Lord in 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. Because kini nga verse, naghatag yun ni sa ako og reflection. Ug maukini ang cry sa akong heart. That's why after reading this word, ingon ko, Lord, unsa among buhaton? Ang mga leaders, Lord, unsa ang among next level? Unsa ang mga butang nga dapat namong andamon, Lord? Tungod dili pwede nag-enjoy lang ta. I believe nga ikaw nag-enjoy na ka. Your family nag-enjoy na. But there are people who are crying. There are people who needs nga makadungog sila sa pulong sa Ginoo. In 2 Timothy chapter 4, verse 1, it says there, I solemnly urge you in the presence of God and Christ Jesus, who will someday judge the living and the dead when He comes to set up His kingdom. Grabe kini nga word, no? When I was reading this, murag gidala ko ni Lord, no? Kay di ba kinsa diri Romans 6:23. Di ba nagahatag ta og good news and bad news, and then after that naghimo ta og mga diagnostic question. Here when I was reading this, ingon ako, Lord, imo naming ginapakita or imo naming ginadala didto sa season nga pwede dili na grace, dili na siya mercy, but judgment. Because you know what, karon gracious kaayo si Lord, no? Nga kana bang we are living in grace, nga every time nga masala ta, makonvict ta, na ay mga kanang gina-deal sa atoa, na atay opportunity to repent, na atay
opportunity to ask forgiveness, na atay opportunity to go back diha sa presence ni Lord, to build once again our relationship with the Lord. But you know what? One day, ingon sa pulong sa Ginoo, who will someday judge the living and the dead when He comes to set up His kingdom. Dear disciples, ikaw nga nakabalo sa pulong sa Ginoo, kahibalo ka nga kini nga time mo abot gayod. That's why nga there is an urgency of the Word of God. Because dili lang ing-ani, if you are observant sa atong kahimtang karon, if you are observant, no, sa kanabang unsa ang nakita nato sa atong nation, sa atong city, makaingon gyud ta. That Lord, grabe, no murag mahadlok ta para sa next generation ba? Unsa nam lang man ang next nga generation. But praise the Lord, because there are disciples nga wala nag-undang, nga musangyaw sa pulong sa Ginoo, nga mga disciples nga naay gugma diha sa Ginoo, nga despite of or unsa pa man, imong isangyaw ang pulong sa Ginoo. In verse 2 ingon siya diha, preach the word of God. Be prepared whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Grabe, no? So naan na dayon, nag-instruct na dayon si Lord. Ingon siya, preach the word. O kung ikaw nag-preach na ka sa word ni Lord, congratulations. Amen? Thank you, Lord. And then naa siya'y kanang warning or kumbaga ba encouragement or command. Ingon siya, be prepared. Mag-andam ka, igsuon. No? So meaning, pag nag-serve ka kay Lord, dili ingon nga okay kaayo ang tanan. No? Dili pasabot nga nag-serve ka kay Lord, nag-preach ka sa word, thank you Lord, blessed nga life. Yes, kung ikaw nakasabot ka sa word ni Lord, despite unsa pa man imong kahimtang, kahibalo ka nga blessed imong life. Pero dili ingon siya, be prepared whether the time is favorable or not. Amen? No? Kay naagyod di ay time, you leaders nga naga-preach sa word ni Lord, nagaadto sa mga barangays, nagaadto sa mga campuses, sa mga offices, daghan mo nga mga testimony. Amen? No? Na ay mga nagsabot mo karon, and then wala nito nga, no, na ay niingon yes, pero wala, no, nag-message ka, nagsinra, dili mo respond, no? So daghan kay mga experience. If you are not prepared, ma-discourage ka. If you are not prepared, moingon ka nga, ay kapoy man. No? If you are not prepared, isa pa lang gani imong gisulayan, mo back off na ka. Moingon ka ay kanang dili man sira mo respond, no? Gahi man, no? So ingon sa pulong sa Ginoo, be prepared whether the time is favorable or not. Daghan pa kini nga area nga ginaingon ni Lord to be prepared. No? To prepare in your finances, no? Sa sitwasyon or siguro ulan, init or whatever, no? Sa daghan nga area. And then here ingon siya, patiently correct, rebuke and encourage your people. No? So kung atong tan-awon, dili lang siya ingon banding igsuon. Amen? Dili lang siya pirmi nga dayig, wow, okay kaayo ka. Pero naay correct, naay rebuke, and naay encouragement. Amen? Sa atong mga leaders nga ni Adiri, no, our primary leaders, you had been hearing their testimony. So naay time wala sila kasabot, naay instruction, pero they say yes, pastor. At the end, nalipay sila, o happy sila. No? Kung ikaw karon 144, maybe there are times nga gina-correct ka, naay instruction sa imuha, na akay gi-post sa FB, and then gi-message ka sa imong leader, i-delete ni siya. Gi-correct ba? No? Let us be willing. Kay nga naman, mao kini ang pulong sa Ginoo, no? Ang pulong sa Ginoo gives us instruction. Kita nga mga leaders, no? So, ngano kinahanglan nimo ang word ni Lord so that even sa pag-correct, even sa pag-bless, no? Ako nahimo na kung kanang habit, no? Kung naay mga panginahanglan kay before man kanang careless man, mailad, na ay maghilak, na ay release, no? There was a time before I recall, na grabe kaayo, no?
taga duol sa ako, alam mo, hatag ko dayon, tapos magilak-kilak pud ko, ing ana, no? Tapos to find out, giilad ko, no? Kining mga ano ba, mga maayong nga kasing-kasing ba, sometimes ilaron ka ba? Pero praise the Lord because today, dili na ta emotional. Praise the Lord because in the Word of God, there is wisdom. Pag wisdom igsoon, revelation. Mao ka na ang among, along the way, no, sa mga coming nga mga days, isa na siyang among gihisgotan ni Pastor, ato ning itudlo sa atong mga people, so that dili ta mailad, no? We are, kanang nagabless ta, pero kahibalo ta to discern. Amen? No? So we rebuke, we encourage, no? We encourage our people with good teaching. Next verse, in verse 3, for a time is coming when people will no longer listen to the sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever itching words, itching ear want to hear. Grabe, no? So naay mga moabot ang panahon igsoon, no? Nga naay mga people dili na nila i-welcome nga ing anak kaayo nga i-welcome ang word ni Lord. Kundi pilion ra nila unsay mo fit, unsay ma-bless sa ilaha, unsay kanang makaingon siya nga okay gyud mo, kay ako ni siyang gihimo, no? So mahimo na silang pilian sa pulong sa Ginoo. Muabot ang panahon nga ing ana igsoon. That's why today, dear disciples, we have this opportunity, no? Nga gi-open ni Lord. This year, no, is a great harvest ug nakita nato daghan kaayo opening, no? That's why we need more leaders to go. We need more leaders to respond tungod sa opportunity. Praise God, no? Last year, sige tag-pray, Lord, mga schools, Lord, mga offices. Karon praise the Lord sa divine connection. Amen? Because na ay mga school nga nakasulod ta. No? We rejoice gani sa mga men, no, kung atong tan-awon kanang medyo na ana sila'y edad. Pero ing ana pa ang kasing-kasing mosulod sa campus igsoon. Hallelujah, pagpaka nato ang mga men. Thank you, Lord. No? Kay nga naman, nasabtan sa urgency of the Word of God. Amen? So, nakita nato no sa pulong sa Ginoo ingon siya mo abot ang panahon. But in verse 4, in verse 4, they will reject the truth and chase after myths. No? So, grabe, dili na gyud sila motuo, pilion ra gyud nila kanang mga murag fiction, murag nag fairy tale, murag ing anaon na lang ang pulong sa Ginoo. No? So they will reject the truth gikan sa pulong sa Ginoo. In verse 5, but you should keep a clear mind in every situation. Don't be afraid. Ing na imong katapa, don't be afraid. So don't be afraid of suffering for the Lord. Work at telling others the good news and fully carry the ministry God has given you. Hallelujah. Grabe, no? When I was reading this, ingon ko, grabe, murabag na boss, kaayo ko ba, nga ingon siya, when gi-declare sa pulong sa Ginoo, fully carry out the ministry God has given you. You know what, igsoon? No? Maybe mag-ingon ka karon nga kanabang ay dili man siguro ko sila mga leaders man sila mga kanang hamtong man sila kay kanang close man sila kay Lord. Ikaw karon nga ni adiri nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Apil ka igsoon. Naa kay ministry. The Lord will use you. Kanang imong testimony, kanang imong sitwasyon karon. Kung mag-decide ra ka to go out, kung mag-decide ra ka nga imong i-partner si Lord, then one day ka ng imong sitwasyon karon, mahimo na lamang ng part of your testimony. And the Lord will use you. And ang imong testimony will bring impact to other people. Amen? No? So, the Lord is telling us here, no, nga dili ta mahadlok. Dili ta kanang grabe naman, no, kanang dili na ta kasangyaw. No.
because the Lord is with us. Amen? That's why here atong kanabang gi-plaster no, atong gi-allow nga ang atong foundation mahimo siyang strong gikan sa pulong sa Ginoo. Why we do what we do? Ngano mo sangyaw man ta? Ngano naga-cell group man ta? Ngano mo train man ta og mga leaders? Because of the urgency of the word of God. Og kining urgency sa word ni Lord, kinsa man ang mo respond ani? Kinsa man ang mo respond sa word ni Lord? Katong mga presence lover. Amen? If you are presence lover ni Lord, I believe karon ang imong kasing-kasing, no? Nga kanang makaingon ka nga, Lord, dili ko pwede nga magluya-luya. Dili ko pwede, Lord, nga mo back off. Ako ning himuon nga part sa akong goal nga mo pursue. Nga himuon ako ning rema diha sa ako to pursue. Amen? No? Because sa atong love diya sa Ginoo. Dili kita una nag-love kay Lord. Siya ang una na higugma sa atoa. Iya tang giluwas. Iya tang gihigugma, iya tang giredeem. Girestore ta niya, iyang gibag-o ang atong story. And because of that, nag-respond lamang ta. Amen? That's why kining atong giingon nga pursue your love to God. No? Unsaon nato nga i-pursue or i-express ang atong love diha sa Ginoo. No? So, kini nga mga butang ato na ning ginahimo, pero gusto nato ni siya nga tagaan og kana bang ato pagyud tagaan og kana bang more nga revelation or meaning sa atong life. So that the moment nga imo ni siyang ginahimo, no? You are kanang happy and you are inspired, no? Pinaagi sa balaan nga espiritu. So we express our love to God, no? Because we want to please Him. Amen? Kinsay gusto nga imong i-please si Lord sa imong life. Amen? No? So ato ni siyang desire, no? Ato ni siyang tinguha nga Lord, sa imong prayer, no, pirmi nimo ginaingon that your name be glorified, na ma-please ka Lord, ato ni siyang gitinguha, no? Og nalipay si Lord ani. So paunsa nga ma-please nato si Lord? First, we have to seek God. Amen? We have to seek His presence. In Matthew chapter 6, verse 33, this is a common nga verse, pero atong prayer that this will reveal to you, no? Ingon siya diha, seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you needed. You know what? Familiar siya nga verse, pero kung wala kay revelation sa pulong sa Ginoo, no, pwede nga magsigira kag ingon, seek first the kingdom of God, pero kung imong tanaawon ang imong gihimo, gisik ba nimo si Lord? Gisik ba nimo ang kingdom ni Lord? Gisik ba nimo ang righteousness ni Lord? For me, part of my testimony, mauna isa sa akong realization. Grabe, memorize ang verse. Pero pag-reflect na ko, hala Lord, dili man di ay mao ang akong gihimo nga action, nga akong mga kanabang decision every day. No? When I receive this revelation, nangayo ko pasaylo diha sa Ginoo. And then I begin to align ang akong heart diha sa Ginoo. Lord, ing-ani di ay magsik sa imong presence, nga ikaw ang akong unahon, Lord. No? First, sa pagmata. Kabalutan, no? Mga disciples, familiar ni, o ginadeclare nato ni, start your day with the Lord. Pagmata nimo, si Lord ang imong unahon. No? Kinsa diha nga ang imong tapad, imong cellphone. No? Or unsa ang imong katapad diha? Pagmata nimo, unsa ang imong una nga gihimo? You know what? Apil ko ana nga gi-correct ko before. Kay ako, yes, kanang daghan ko gadget, although ginagamit na ko siya, minaw og pulong, kanang minaw og preaching, pero na-correct ko. Because ang una nako buhaton is to seek first the kingdom of God. Muduol ko una diha sa Ginoo. Mag-ask ko sa iyang guidance. Magpasalamat ko diha sa Ginoo. Mag-thank you ko sa Holy Spirit. No? So there are things nga abi nato okay ra,
Pero kung imong ma-experience, no, even if mag-ingon ka, ay mag-ano man ko, mag-send message, ang imong una nga gihimo, mag-send og mga messages, pero wala pa ka naka-devotional. I don't know kung kinsay makarelate ana. Kana ba naa na kay daan nga word o kaya nagbasa ka sa YouVersion, di ba sa YouVersion naa nay verse of the day? Verse of the day sa YouVersion to siya. Pero dili to pwede nga everyday mauto siya ang imong word. No? Because ang naa sa kanang verse of the day, inspiration sa kinsay nagsulat ato. Pero you know what, igsoon? This is my personal experience. Akong gipangayo kay Lord, Lord, ngano sila Lord? Naa sila'y mga word, nga moingon sila, naa sila'y word, nga mao kini ang imong gispik sa ilaha. Ako nang gipangayo sa Ginoo, igsoon. Naghilak ko sa Ginoo. Akong gi-cry out, ingon ko, Lord, tagaipod ko ako. Kanang dili can good. Kabalo ka unsay can goods? Ready na. Naa na ang word. Kana mauna siya ang can good. Verse of the day is can good. Igsoon, pangayua ang word ni Lord nga ikaw ang nangayo. Divine siya, nga gibutang ni Lord, nga imit ka ni Lord didto sa pulong nga imong gipangayo, didto sa sitwasyon kung unsa ang imong mga gikinahanglan. The Lord will meet you, ug ma-amaze ka. Mao ka na ang akong experience igsoon. Na-amaze ko how the Lord, kana bang i-reveal ang iyang mga word, no? And I praise God, ako nang gipasalamatan sa Ginoo. No? So we have to seek the word. And then another to please the Lord is to obey. No? Obey. Noon sa maning obey, Deuteronomy chapter 28 verse 1, it says there, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above the nations of the earth. Hallelujah! Grabe, no? Kung naa kay word ni Lord, nagsik ka sa pulong sa Ginoo, and then maukini ang gihatag ni Lord, no? Naay command, and then naay promise. Amen? No? Kay sometimes promise ra atong gusto. Ang katong command, nga Lord, kanang lisod pa man Lord, struggle pa man Lord, but you know what? Paunsa nimo madawatan ang promise when you obey. Amen? So here, ma-please nato si Lord pag mag-obey ta. And it is all by the grace of God. That's why i-partner nato ang Holy Spirit. Amen? I-partner nato ang Holy Spirit kay kung ikaw ra, imo ra, dili nimo kaya. But when the Holy Spirit is your partner, no, ang Holy Spirit will enable us. Amen? So another, no, nga ma-please nato si Lord is living a consecrated life. Unsa maning consecrated life igsoon? Meaning, no, nga imo nang biyaan ang mga sala. No? So si Pastor kaganina, that's why when Pastor was encouraging us, ingon ko, Lord, thank you, nga kanang grabe, karon pa lang, nag-worship pa lang mi, nagsugod pa lang mi sa songs, no, among gina-prepare ang atmosphere, imo nang giandam, Lord, imo nang giandam ang mga kasing-kasing sa matag usa, nga kining sala, desisyon na nato ni. Amen? We have to make a decision nga biyaan nimo na. Kay kanang sala, mauna siya ang hindrance, igsoon. Mauna siya ang babag, no? Babag na siya sa imong growth. Babag na siya sa imong pag-encounter sa presence ni Lord. Babag na siya sa mga butang nga imong madunggan, mga revelation ni Lord, tungod na ay sala. So live a consecrated life, no? Living a consecrated life. Praise the Lord. So ing-ani si Lord sa ato ano, nindot kaayo because the Lord wants us nga kana ba ang atong life, no, kanang ma-dedicate gyud nato fully diha sa Ginoo. So what are these things nga atong ma-express our love, no, so that ma-please si Lord? We have to seek God, we have to obey God and live a consecrated life. Amen. So consecrated life, Joshua chapter 3 verse 5 ingon diha, Joshua told the people, consecrate yourself for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Grabe, no? So here, kung atong tanawon ang pulong sa Ginoo, na ay command, and then na ay promise. Ang command una, and then ang promise mo abot. No? So, ingon siya, consecrate your life. Amen? So, praise the Lord. And I believe this is a word for somebody nga nag-struggle karon.
This is a word for somebody nga gusto mag-grow ang imong intimate nga relationship with the Lord, pero naa kay struggle. And the Lord is telling you today, consecrate your life. Amen? Live a consecrated life diya sa Ginoo. So number 2, express our love to God. No, by we teach to love for praise and worship. Amen, no? Atong ginatudloan. That's why diri sa atong kanabang pulpit, no, diri sa stage, no, ang atong worship leader invite ta, no, because this is not just for the kanang nagalid diri sa worship, no? But ang atong kitang tanan, no? Ikaw nga ni anhi diri, ikaw mo sabay ka. Amen, no? Because this is how the Lord nga mag-glorify sa atong life. So we teach, appeal ni nga atong ginatudlo sa atong discipleship. Kaya nga naman, no? Ang praise and worship nimo is a sign of surrender. When you lift up your hands, no, is a sign of surrender. You know what? Sa una, dili ko anad. Magpataas sa akong kamot. Pag mag-worship ko, nag-ingana lang yun ko, no? Which is, I believe nga na-honor si Lord sa gihapon. No? But you know what? As you journey diha sa kay Lord, dadon ka ni Lord sa mga next level. Sa mga level ba, nga kanang kahibalo ka, that you are led by the Spirit. No? When, you know what? When you lift up your hands, kana ba dili nimo i-mind ang imong katapad? Kay kung mag-mind man good ka, ma-conscious ka. Pero just allow the Holy Spirit nga mag-flow diha sa imuha. Ug matingala ka, pila na ka minuto ka nagtaas sa imong kamot, wala ka gikapoy. No? Pero try ba nga wala ka nag-worship pero gitaas nimo imong kamot, pila ra ka minuto kapoy na. But you know what? When you worship and you lift up your hands, that is your surrender diha sa Ginoo. That is part of our declaration na bisan unsa pa imong ginagotro, bisan unsa pa imong kahimtang, but imo nang ginadeclare ang victory. You are already victorious. I remember ang word, no, ang passage, katong story ni Moses. Nga naa siya, naga-attack sila, no, sa kana nga place. When Moses, no, nga nagaampo siya, raising his hand, daog ang iyang mga kanang kauban, no? Pero the moment gikapoy siya, iyang ipanaog iyang kamot, mapildi sila. Og nakita ka na sa iyang kauban nga, hala, dili pwede nga mababa ang iyang kamot. So, nag-effort sila, naghimo sila og pamaaging nga kanunay naka-raise up ang kamot ni Moses sa dihang nagaampo siya. Igsoon, I pray today nga naa kini revelation diya sa imoha. So that when you come and worship the Lord, imong ma-receive ang imong portion. Unsa ba kining naga-praise and worship ta? Dili lamang kini awit igsoon. Dili lamang kini emotion. But this is your surrender diha sa Ginoo. This is not just surrender, but this is declaring that God is good over our life. Amen? So nindot kaayo the moment nga ato ni siyang ginameditate, no? Nga ing-ani ka maayo si Lord. So ako lang ning basahon, no? Psalms 100 verse 1, ingon siya, make a joyful shout to the Lord, all you lands. And then serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. Amen? No? For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generation. Grabe, no? When we read sa word ni Lord diha sa Psalms, kung magbasa ka, grabe ang invitation sa pag-worship, sa pagdayeg, sa pag-clap your hands, sa pag-shout, sa pag-dance diha sa Ginoo. No, kahibaluta sa story ni David. And this is how David overcome, no, ang tanan nga mga sitwasyon nga iyang ginagotro nganuman tungod sa praise and worship. Amen? So we express our love diha sa Ginoo through our praise and worship. So another, we express our love to God through our service. Amen? Part kini nga ginatudloan ta. That's why here sa atong church, no, makita nato na tay mga volunteers. Right now na ay mga media diri kini sila, wala ni sila mga sweldo.
These are volunteers because they want to serve the Lord. No? Busy sila. No, ang atong mga praise and worship team, you know what? Kung kahibalo lang mo behind the scene, no, after morning prayer nato, 5 a.m. to 6 a.m., no, pila lang ka oras, 1 hour gap, by 7 a.m. dapat na anapod sila diri, kay mag-prepare sa atmosphere before sila mag-practice. No? These are mga service dia, no, sa Ginoo. If you have the revelation that ang imong service diha sa Ginoo because you love God, dili ka magmurmur. Amen? Ang imong pag-anhi, even mag-ingon si pastor, dili dapat malate, dapat sayo, dapat early bird ka, kay nag-serve ta kay Lord. Dapat ang mga frontliners na una, no? Kung naay instruction, dili ka ma-offend. Kay nga naman, kana siya because you love the Lord. That is part of your service. Ginatudluan ta sa atong excellent na service diya sa Ginoo. We thank the Lord sa mga volunteers, atong mga leaders, mga cell leaders, no? From 144, sa atong primary leaders, 144, ang tanan nga mga ginatrain, no? Muanhi sila diri, mag-virtual sila, live class during Thursday, Friday na ay virtual, and then sometimes gina-instruct sila to come diri, mag face to face, no? Bisan ulan, unsa ba diha, muanhi diri. Ang uba nagbiyahe, no, dili sila ka training pero tagaan sila og schedule after Sunday celebration na atay training, na atay makeup class. Nagstay ka igsuon nga naman because you love God. Hallelujah, pakpakan nato si Lord. We express our love to God through our service. Amen. Hallelujah. We are on the right track. Thank you, Jesus. Another way of kanang expressing our love to God, no? So kini ato ning ginahimo pero gusto nato ni siya hisgutan para makita nato no nga Lord, thank you that this is all by your grace because we love you, Lord. Ug amo ning journey, no? So we express our love to God by, no, through giving. Pinaagi sa paghatag, pinaagi sa atong giving diha sa Ginoo. Amen, no? So our giving diha sa Ginoo, there are mga pipilano nga atong na-identify diri nga giving nato diha sa Ginoo. First is our tithes, no? So our tithes ingon diha bring, no? Ug mao na siya nga atong ginabring, dili siya give, no? Always gina-remind sa ato pag nag-tithes ta, wala pa ka nag-give. Nag-bring ka because that is the portion of the Lord, no? Kay Lord na, it belongs to the Lord. Meaning, dili na nato hisgutan, maghatag ba ko dili, automatic na naigsoon. Amen? No? Because tithes is kay Lord na siya. That's why bring, no? And then another nga required offering or we bring, no? Dili na siya atong ihatag balik diha sa Ginoo is our first fruit, no? Our first fruit is required nga offering. Praise the Lord, no? Before, wala na siya sa atoa. But praise God, no? Naga-progress ta. Kami ni Pastor, no? We enjoy this because before, hantod tithes ra gyud, no? And then niadto sa offering nga ginagmay, no? Kay kanang sakit baya siya, no? Kanang tithes karon and then after that 2%. Ako I started 3% nga offering. Sakit na siya igsuon, oy, no? But praise the Lord, because of our love to God, because of kanabang grace ni Lord, because of favor ni Lord, kanang love naga-increase igsoon. Kanang love dili na siya magpabilin nga ingana. That's why from tithes, praise the Lord, gidalami ni Lord sa level sa first fruit. Og kanang first fruit nga sa testimony ni Mian ba nga dili na ako ma-imagine, Lord. Kay before, di ba mga leaders, no? Magsige ba ta ingon 6 digits, pero murag ga-declare ta 6 digits, pero murag dili unbeliever ta sa 6 digits, kanos ama ni mahitabo. But praise the Lord, no? Pag si Lord magsulti, iyan ang buhaton. Amen. And the Lord allow us nga ato ning mga experience ni adto ta sa level sa first fruit. So these are kining duha, bring ni siya igsoon. Ing na imong katapad kanang duha, tithes and first fruit, bring. No? Kay Lord na. Amen? And then
another giving nato is our offering, no? Our offering. So our offering is beyond what is required. Amen? So kung after sa imong first fruit or after sa imong tithes, diha pa ta nag-offering. That's why giingon siya beyond what is required. Amen? And praise the Lord, no, sa among testimony, akong ginasulti kanunay, we started from 3% nga offering, and then nag-adto sa 5% nga offering, and then until nahimong 10% nga offering. Amen? Praise the Lord, because the Lord, He is so gracious. And then dili lang diha, because you know what, when you journey, dadon yun ka ni Lord sa next level. No? So ako lang ni isulti sa imong igsuon because I believe one day ikaw, ma-journey nimo nga makaingon ka, Lord, tithes and offering raman to before. Tapos naa na may first fruit, Lord. Tapos karon naa na may another level because another offering is prophet's offering. Amen? Praise the Lord. Ug kitang tanan naga-journey ta ana kami appeal ni pastor, no? Last year we were able to honor our prophets with our prophets offering. Praise the Lord. Ingon diha pag prophets offering accelerator na siya. Another giving is honoring, no? So honoring our parent, no? So ginatudloan ta ani sa atong budgeting. So that's why kung atong tan-awon sa atong giving, naa siya'y order igsoon, no? Naay order ang atong giving para ma-order ang atong life. So we honor our parent. So kung naa diri atong mga whether single ka or married ka, it is our opportunity to honor our parent, no? So it doesn't mean nga minyo na ka, dili na nimo i-honor ang imong parent. Imong i-honor ang imong parent. Nga naman, kining honoring di ay sa atong parent, pang long life ni. Amen? No? So praise God, kinipod, no? Amo pod ning journey ni pastor. So another giving is giving to the needy. O mauna ni akong gisulti kaganina, no? Giving to the needy, appeal siya igsoon, no? Dadon ka ni Lord sa mga level nga kana bang beyond, no? Nga pwede na ka makaabot sa ing-ani nga kanang level, no? So giving to the needy, mauni siya ginaingon nga dili nimo ipahibalo unsa ang naa sa left, unsa ang sa right. Meaning, dili nimo gina-announce nga, ako man to siyang gitagaan o ging-ani, no? Ako man ang nag-sponsor sa iya, ako man ang nag-ing-ani. Dili nimo ipahibalo. Amen? No? Because that is part of blessing, no? Gina-bless nato ang mga needy and the Lord will bless us sa ing-ani klase nga giving. Ug another kind of giving is sacrificial giving. No? So this is beyond your best. Pero kining tanan nga akong ginasulti igsuon, i-journey nimo, no? Dili ni siya ingon nga dapat ulo uy murabag ma-pressure nako, no? Dapat di ay ni ihatag di ay ni pangayua ang revelation ni Lord. Because kung naay revelation ni Lord, diha nimo mabati nga excited ka. Because why? No, this is your response because you love God. You begin to obey the word of God. Amen. So, kinsa nalipay nga naay revelation sa giving, no? Praise the Lord, no? Si Lord, He is a God who is bringing us to the next level. Wala di sa ato before, no? Mga leaders diri nga nag-journey sa ato for 11 years na. Kabalo mo kung unsa lang atong gisugdan before. But salamat kaayo sa Ginoo because as we journey sa word ni Lord, naga-learn ta. And we give back the glory sa Ginoo because gigamit usab ang atong mga mentors, no? Nga tudluan ta sa kini nga mga area. Amen? So, the Lord is so gracious diha sa ato. Gusto nato ihatag ang atong the best diha kay Lord, no? Because He is a God who deserve it. Gusto nato i-express ang atong love diha sa Ginoo, no? Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Again, sa akong giingon kaganina, your starting point is the word of God. Kining tanan nga akong gisulti, mahimo ni siyang pressure sa imuha kung wala kay word ni Lord. But if you have the word of God, mahimo na siyang pleasure. Amen? What a joy, mahimo na siyang nindot kayo, excited ka sa pulong sa Ginoo. You know what? There are times sa atong life nga kana bang ngano ing animan ang sitwasyon. Ngano kana bang makaingon ka balik-balik ang sitwasyon. Because the Lord wants you nga ang iyang pulong, ang pulong sa Ginoo, magmanifest nga atong i-allow ang pulong sa Ginoo nga mag-work gayod sa atong life, no? Just like sa giingon ni Pastor kaganina, no? Kung naa may mga trouble sa atong mga kinabuhi, no? Kung naa may mga sitwasyon nga atong
ginaagian, na ay sin nga naglisod ka, nag-struggle ka, o gusto ka ma-set free ana nga area sa imong life, unsa ang imong gikinahanglan? The Word of God. You need the Word of God. That's why today, kung wala ka naging consistent sa Word, sa reading of God's Word, allow today nga, Lord, gikinahanglan yun din ako ang imong pulong, Lord. Mobalik ko, Lord. Magbasa ko, connect ka sa imong leader, magpatudlo ka. Your leader will never condemn you. Your leader will help you. Nakoy instruction sa mga leaders, ingon ko, kitang tanan nakaagi, nga wala ta dayon na perfect. Naglisod pud ta, no? Nga ma-perfect ang atong devotional. Ug ako part of my strategy, kung naay dili kaayo makadebo kay maglisod siya, I will journey with that disciple. Kuyugan ako siya, tagaan ako siya, og kanabang plan, kini imong basahon, kini pod akong basahon. Igsoon, be honest with your leader because we want to help you. We want nga mahimo tang consistent. Kaganina ingon ta sa song, I need you, Lord. Og kana siya, I need you, Lord, no? Mag-reveal si Lord pinaagi sa iyang mga pulong. Amen, no? Nagahilak ta diha sa Ginoo, Lord, save me from this nga situation. Lord, deliver me. No, ini nga kahimtang nako, Lord. No? You know what? When God answer, He will answer with a word. So we will always go back to the Word of God. Nindot kaayo ang pulong sa Ginoo. No, katong si David, we know this verse, ingon siya, in Psalms 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. You know what? Kahibaluta sa kanabang situation, sa ginago through ni David. Pero grabe ang iyang declaration. Ingon siya, He makes me lie down in green pasture. He leads me beside the quiet waters. No, grabe, declaration ni David. Wala pa, pero ang faith, iya nang arise, no? Iyan ang ginadeclare, Lord, maokini, no? Ingon siya, He refreshes, He restores my soul. Amen, no? He guides me along the path, no? For His name's sake. Ingon siya, even though I walk through the valley of the shadow of death. Grabe na siya, igsoon. Troubles na siya. No? Mga daghan gina-encounter si David, pero ingon siya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Igsoon karon, unsa man ang imong ginago through, unsa man ang trouble, unsa man ang sitwasyon, if you have the Word of God, then you will declare, Lord, even though I know that you are with me. You are with me. Then ingon siya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflow. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. And nag-decide si David, I will dwell in the house of the Lord forever. Dear disciples, you are here today and I believe the Lord is speaking you. Naga-speak si Lord diha sa imo, ha. Kung naay time naging inconsistent ka sa pulong sa Ginoo. Later, maghimo ta sa atong communion. This is our opportunity. Nga isettle nato diha sa Ginoo nga, Lord. There are times nga ang imong pulong, Lord, nagarush lang ko, Lord. There are times ako lang pangitaon, ako lang isik ang imong word, Lord, pag in-need ko, Lord. But bisan unsa pa man ang sitwasyon nimo, you need the Word of God every day. Start your day with the Word of God and end your day with the Word of God. Today, igsoon, this is our expression diha sa Ginoo. Let's pursue our love to God. He loves you. Gihigugma ka sa Ginoo. That's why karon niya ka, ug ikaw kining nakadungog sa pulong sa Ginoo. Tungod gusto ni Lord, nga kini nga mga pulong mag-remind diha sa imo, ha. Amen.
Thank you, Jesus. Let's all bow down our heads. And just begin to pray diya sa Ginoo. Kung ikaw naging inconsistent ka, imong iposisyon karon ang imong life, ang imong self. Imong iposisyon ang imong heart diha sa Ginoo. That Lord, gusto ko nga ma-align. Gusto nako, Lord, himuon ang imong word final authority over my life. Gusto nako, Lord, nga ang imong pulong nga mahimo kining sharper than any two-edged sword. That every time, Lord, nga naga-meditate ko, nagahimo ko sa akong devotional, it will penetrate to my bone. It will penetrate to my marrow. It will penetrate to my innermost thoughts. Nga dili lamang nga nagbasa ka nga nothing, but you will receive a revelation. So that ang revelation ni Lord, mao kini ang magdala sa imuha sa next level. Hallelujah. Thank you, Lord. Today, O Lord, ani ang imong mga katawhan. We want, O Lord, to make this declaration to pursue our love to you, our God. Salamat, Lord, because you first love us. And Lord, today, dili na mo gusto i-miss ang opportunity to express as well our love to you. So that dili lamang kami nagbisi, naghimo sa mga butang, mga buluhaton, O Lord. Because kung maulang ka na ang among ginahimo, makapoy kami. Na ay time, Lord, nga mo back off kami. But salamat kaayo, Lord, that your word is our foundation. So that ang tanan nga among ginahimo, ang among pagsik sa imong pulong, ang among pag-obey, ang among, O Lord, pag-live, O Lord, sa consecrated life is founded by the word of God. Salamat kaayo, Ginoo, that our service, our giving, everything, O Lord, nga among pagabuhaton, O Lord, is founded by the word of God. Thank you, Lord. We love you. We honor you, God, and we celebrate your goodness over our life. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen.